The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na umiiwas dumaan sa isang nakakatakot na ATM sa kanyang kanto. Kung saan may lagi siyang nakikitang misteryosong lalaki na nag-aabang sa gilid nito. Ako si Nadia. Ang aking kwento ay nagsimula nung lumipat ako ng apartment na mas malapit sa aking pinapasukang trabaho. Panggabi ang aking pasok kaya wala akong masyadong naging kaibigan na kapitbahay dahil bihira akong lumabas tuwing umaga. Sanay na din ako na gabi lumalabas at nakasanayan ko na din kahit araw ng aking pahinga ay gabi pa din ako gumagala. Gusto ko kasi ang katahimikan na dala ng gabi. Ngunit may isang lugar sa aming kanto na lagi kong iniiwasan dahil sa kakaibang pakiramdam doon. May isa kasi doong ATM sa sulok na tila may taong laging nakabantay tuwing gabi. Napansin ko din na wala ako ni isang beses na nakitang nag-withdraw doon tuwing dumadaan. Naisip kong baka wala lang din gustong kumuha ng pera kapag gabi na masyado. Malamang ay dahil na din sa lalaking laging nakatayo malapit doon. Naisip kong baka holdupper ito at nag-aabang ng mabibiktima. Ngunit hindi ito lumalayo sa ATM kahit mag-isa lang akong lumalakad sa harap nito. Naisip ko na lang na baka scammer ito na may nilagay sa ATM. Sa gabi-gabi kong pasok ay laging nandun nakatayo ang misteryosong lalaki. Lagi kong binibilisan ang lakad sa tuwing dumadaan doon para makaiwas sa kanya. Mabuti na lang din ay wala akong dahilan para mag-withdraw sa ATM na yon tuwing napapadaan ako. Ngunit isang gabi ay hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng kakaibang karanasan sa lugar na iyon. Tahimik akong naglalakad papasok sa aking trabaho at hindi ko na namalayan na madadaanan ko na ang ATM. Pagsilip ko ay nagtaka ako sa aking nakita. Dahil tila wala ang lalaking nakatayo malapit dito at walang ibang tao sa paligid. Nakaramdam ako na tila may nagmamasid sa akin at bigla akong kinilabutan. Maya-maya ay may narinig akong tila tumatakbo sa aking likuran na papalapit sa akin. Isa lang pala itong batang nanlilimos ng pera. Inabutan ko ito ng barya at tinanong ang kanyang pangalan. Nagpakilala itong si Tonton at binalaan ko siya na mag-iingat sa lugar na ito lalo na kapag gabi. Ngumiti lang siya at sinabihang sasamahan niya muna ako. Napaisip ako dahil sa nakakapagtakang pagkawala ng matandang lalaki. Tinanong ko kung kilala ba niya yon at sinabing Mang Fredo ang tawag niya sa lalaki doon. Gabi-gabi daw talaga iyon tumatambay doon pag wala na ang guard ng bangko sa tabi ng ATM. Sunod-sunod na gabi kong napansin na tila wala na si Mang Fredo sa kanto. Minsan ay nakikita ko si Tonton at kumakaway lang ako sa kanya pag nakikita ko siya. Ngunit isang gabi ay hindi ko iisipin na kakailanganin ko palang pumunta sa ATM para mag-withdraw. Habang nasa bahay pa lang ako, ay napansin kong nawawala pala ang aking pitaka. Naiwan ko ito sa opisina at tanging mga card ko lang ang aking nauwi. Dahil wala akong pamasahe, ay naisip kong kailangan kong mag-withdraw sa ATM sa may kanto. Kinakabahan ako habang naglalakad papunta doon at nagdadasal na sana ay wala si Mang Fredo sa paligid. Doon ako nagsisi na hindi ako nakipagkaibigan sa mga kapitbahay para makahiram man lang sana ng pamasahe. Saktong pagdating ko ay walang tao sa paligid. Dali-dali akong nag-withdraw sa kagustuhan kong makaalis agad.
Napapatingin ako sa aking paligid para siguraduhing wala si Mang Fredo sa aking likod. Lagpas hating gabi na din at wala nang masyadong dumadaan sa kantong ito, kaya lalo akong kinabahan. Habang nagpipindot ako sa ATM, ay hindi ko na namalayan na may tao na palang papalapit sa aking likuran at dahan-dahan akong nilalapitan. Maya-maya ay may kumalabit sa akin at napasigaw ako sa gulat. Paglingon ko ay hindi ko inaasahan ang aking makikita. Ginulat lang pala ako ni Tonton at nanghihingi ulit ito ng barya. Huminahon ako at pinagalitan ko siya sa kanyang panggugulat sa akin. Sinabi kong wala pa akong barya pero maaari ko siyang ilibre kung may madadaanan kami matapos kong mag-withdraw. Saktong lumabas ang pera sa ATM at binilang kong maigi muna ang aking na-withdraw para makasiguradong malilibre ko si Tonton. Maya-maya ay hindi ko na namalayan na wala na pala siya sa aking likuran at iniisip na ang bata pa din ang tumapik sa aking balikat. Si Mang Fredo ang bumungad sa akin paglingon ko at napasigaw ako sa takot. Nanigas ako at hindi na nakatakbo kaya napaatras na lang ako sa ATM. Sinabi kong ibibigay ko ang lahat ng pera ko sa kanya at nagmamakaawang wag lang niya akong sasaktan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at nagsabing hindi niya gusto ang aking pera. Naisip kong baka kung ano pang gawin niya sa akin, ngunit umatras itong nagtanong sa akin kung bakit ko tinatawag si Tonton. Sinabi kong lagi kong nakikita ang batang pulubi sa may ATM. Nagulat ako nang biglang umiyak si Mang Fredo. Pinaliwanag niyang anak niya si Tonton at matagal na itong patay. Kaya lang daw siya nakabantay palagi sa ATM na yon ay dahil doon namatay si Tonton. Inutusan lang daw niya itong mag-withdraw at hindi na nakauwi pa. Hinold up daw di umano si Tonton dahil isa lang itong bata. Nagsisisi daw siya na inutusan niya ang kanyang batang anak at sana ay hindi na niya pinayagan ito lumabas ng gabi. Simula nun ay nagbabantay na daw siya sa ATM para itaboy ang mga pwedeng mang-hold up doon. Doon ko naisip na mali ang aking panghuhusga kay Mang Fredo, ngunit tama ang kanyang babala. Dahil sadyang may mga taong hindi mapagkakatiwalaan at baka sila pala ay may masamang balak tulad ng mga hold-upper na pumatay kay Tonton sa ATM sa kanto.